Ito, gumawa ako ng breeding pen. Hindi pa ito tapos. Ayan. Ayan. Ito yung nesting box nila. So ngayon merong 5 manok dito, puro babae. Isa pa lang yung nangingitlog ko. Yung 4 sa likod, mga 4 to 5 months pa lang. Ayan, kakabigay ko lang ng pagkain. Ayan, buksan natin. Silipin lang muna natin yung loob. Ay hindi, tingnan muna natin yung labas. So dito sa kaliwa, ayan, nilagyan ko yan ng tubig nila, mahaba. Gumamit lang ako ng 4-inch PVC, dalawang clean out dito tsaka dito sa baba. Ayan, para madaling linisin. Tapos nilagyan ko lang sa loob ng 4 lang na inumanan. So plano ko lang naman dito, iilang manok lang yung nasa loob. So ginawa ko talaga to breeding pen. Parang 4 na babae, 1 rooster, para hindi sila masyadong siksikan. Tapos may 3 kwarto lang sa nesting box. Yun lang yan. So ito, para sa tubig. Ayan, meron pa siyang laman. Although naglilik pa to, hindi pa to tapos. Ayusin ko pa yan. Hindi masarap. So yan, dito sa harap gumamit lang ako ng chicken screen. Yan, sa pinto. Sa likod, nakatakip na yan talaga. Gumamit lang ng plywood. Yan, para hindi sila mabasa. Yan, nesting box. Sa ilalim plywood din. Puro plywood lang yan. Yung bubong plywood. Ito medyo mali yung pagkakagawa ko dito. Na flat ko kasi, kaya naipunan ng tubig sa taas. Pero okay na yan sa ngayon. Ito hindi ko pa alam kung ilang araw to bago maubos. Yan. Ginawa ko talaga to kasi minsan umaalis kami. So kailangan namin meron silang consistent na tubig sa loob. Isusunod ko yung sa feeds. Sa ngayon mano-mano muna. Nilalagyan ko muna sila ng feeds sa lalagyan. Yan. So, dito sa lock gumamit lang ako nitong hook type. Tsaka ito sa Shopee ko lang to nabili. Yan, simple lang siya, pwede siyang lakan. Tapos yung pinto nito wala tong suporta sa taas. Yan, ginawa ko talagang ganyan para madaling linisan. Yan. Oops, nalabas. Kaya ganyan, para makapasok ko sa loob ng nakatayo. Kasi itong bubong, yan, nakapatong lang to. Angat natin. Basa kasi, kaya madikit. Hirap pag isang kamay lang. Try natin. Yan. Ito. Oh, nalaglag yung tubig. Yan. So pwede kong iangat. Yan, para pwede kong linisan yung loob. So ito yung loob na. So sa ngayon yung sahig nito bato-bato muna. Nilagyan ko lang ng uling
Tapos dito sa bandang tubiganan, meron niyang lupa. Tanim ako dyan ng damo para meron silang matutukang halaman. Yung sahig nito, isasagad ko yung hanggang dito, yung sahig niya sa loob. So sa ngayon bato muna, tetest ko muna ng 1 buwan kung mangangamoy siya. Lagyan ko lang ng konting uling, pero ang isusunod ko niyan, papatungan ko siya ng 1 patong ng uling. Tapos pagkatapos ng uling, papatungan ko siguro ng graba, yung pang semento. Tapos tsaka ko lalagyan ng siguro carbonized hull or rice hull lang. So yun yung magiging bedding nila. And sa maintenance, kaya yung bubong ko is naaangat para mapagtan ko yung beddings niya eventually. So plano ko dito parang low maintenance na sahig ng manok. Pero nag-experiment pa lang din naman ako based sa mga napapanood ko sa YouTube. So yan, bali hindi pa to tapos. Siguro yung kainan nila dito PVC rin. Mga good for 1 week na feeds bawat isa. Madalas kasi kaming umalis, so kailangan namin ma-maintain at least meron silang pagkain kahit wala kami, at least for 1 week. For 1 week lang naman, pati yung tubig. So ayun, ito yung nest box nya. So 3 kwarto lang to. Ito yung lock lang nya. Medyo masikip lang siyang tanggalin kasi nabasa kasi. Siguro babawasan ko yung dito sa bandang kanan para hindi siya masyadong mahigpit. Yan. 3 kwarto lang siya. So yung divider natatanggal. Siguro ayusin ko to para hindi masyadong madali itulak kapag umikot yung manok sa loob. Tapos bibilhan ko ng nest pad. So ngayon ang ginamit ko dito coconut para sa halaman. Wala pa akong malagay sa ngayon. So ayusin ko pa to. Yan. Ito ginawa na nilang pwestuhan, puro tae na yung laman. Yan. Pero madali lang naman linisin yan. Okay. Yung sahig natatanggal yan. Pwedeng tanggalin. So yan lang. Pakasimple lang naman. Ito lang, medyo mahirap pa siyang ilak dahil dito masyadong mataas. Ayusin ko pa to. Kasi yung ilalim nito, ayan, actually itong buong nest box na to natatanggal to. Hindi to nakapako or nakascrew sa bahay. Natatanggal siya. Meron lang akong nilagay na pangkalawit dito, pero pwede ko tong tanggalin. Yan, 2 para hindi siya umusod pa loob. Tapos sa taas niyan meron lang yang, tingnan natin dito, kita ba yan? Yan, nakikita nyo yun. Ayan, nakakalawit lang siya para hindi siya bumagsak. So since mabigat yung puwetan, no, parang gravity lang, so nakakalawit lang yun. May square lang yan dyan so pwedeng tanggalin yung nest box. Okay, yung bubong nito plywood lang, 1 buong plywood.
medyo mali lang yung pagkakagawa ko dito kasi flat na flat kasi. Siguro kung uulitin ko to, lalagyan ko lang ng kahoy sa gitna para medyo nakakurba siyang pag ganun, para yung tubig hindi naiiwanan sa taas. So ayun, dinesign ko talaga na natatanggal yung bubong dito para pwede kong patungan pa ng isang pen. Pero sa ngayon parang solo lang muna siya. Okay. Yung size nito basically almost size ng plywood, no? Mga nasa 46 inches yung plywood, pero itong bahay simula dito hanggang doon dulo 50 inches yata to, kung di ako nagkakamali. Tapos pahaba, no? So yun yung size nya. Alamin nyo na yung size ng plywood, malalaman nyo yung size nitong breeding pen na to. Mas ano lang siya ng konti, no? Ang problema lang dito sa breeding pen na to, yung tubig, no, mapasok sa loob. So kung gagawa ako ng bagong breeding pen ulit, siguro i-standardize ko na yung size ng sa plywood, tapos nakalabas to, no? Tapos yung sa ilalim nakapaloob para hindi siya papasukin ng tubig. So liliit lang ng bahagya yung breeding pen, pero hindi na siya papasukan ng tubig. Although plywood lang ginamit ko, no, mabubulok siya eventually, pero pwede naman siyang lagyan ng coating para hindi mabilis mabulok. Ito pinaiidan ko lang ng ano to langis. Ayan. Kaya lang sa ngayon naiipunan siya ng tubig, so eventually mabubulok din to. Yero sana yung gagamitin ko, kaya lang nag-aalangan ako kasi baka makatusok ng mata, mababa kasi to. Mababa lang yan. Pag payuko-yuko ka baka madali ka sa dulo ng bubong, kaya ito lang iniisip ko. So ayan, bali ito lang yung loob nya. Hello Sunny. So yun yung apat, hindi pa nangingitlog yun pero nilagay ko na. So ito lang yung nangingitlog, hindi sila magkasundo, kaya lagi siyang nakahiwalay kahit magkasama na silang kumakain. So ito kasi parang pa 1 year na to kung di ako nagkakamali. Yung apat 4 to 5 months pa lang, yung isa going to 6 months na yata. So malapit na rin mangitlog yung isa. So ito palang manok ko, Rhode Island Red. Yan. Okay, bali yan yung loob. Sa likuran lalagyan ko pa yun ng screen doon, no? Kumbaga parang pasingawan lang yon kasi sarado yung buong likuran so nilagyan ko lang sa ilalim ng konting pasingawan. Although yung harap naman, no, puro screen yan. So yung beddings nito aangat yan hanggang dito sa taas ng kahoy na to. Yan. Hanggang dito. Tapos ito natatanggal ko para pwede ako magtanim ng pwede nilang kainin. So yan, nilagyan ko ng damo yan, para lumago, kumalat, tumaba, no? Meron silang tutukain. Tapos meron tong mga sprouts, meron akong mga nilagay na sprouts. Yan, makikita nyo, tumubo na sila. Yung nilagay ko na sprouts dito, meron yatang kale, alfalfa, at meron pa isa nakakalimutan ko na kung ano.
So yan. So ginerminate ko muna bago ko nilipat dito para siguradong tumubo, no. Medyo butas lang yung sa dito niya sa labas, kaya hindi ko pa maangat yung lupa. Pero eventually kapag nalagyan ko na ng mga beddings to, aangat din yung lupa sa loob, no. Tatambakan ko. So ito yung mga tubig na gamit nila, 4 lang yan. Ito yung napili ko kasi para hindi siya napapasukan ng dumi sa loob, no. Ito lang yung kailangan nilang galawin para malagyan ng tubig. So may mga naglilik pa dyan, aayusin ko pa yan. Ito parang naglilik yung clean out, ayan, mabawasan yung tubig. So ayan, dinisign ko talaga na nandito sa harap yung clean out para abot ng hose ko, pwede kong linisan dito instead na nasa likod siya. Tapos ito naman, ayan, para madali ko lang din lagyan, no? Hindi siya practical in terms of cost kasi mapapagastos ka sa pagbili ng PVC, yan, mga elbow, diba? Depende pa sa design mo. Sa clean out, mga 200 plus din yata to, no? Pero ano lang naman siya, parang nakakatuwa rin na gumawa nitong breeding pen na to, no? Kaya nilagyan ko na ng ganito kahit medyo magastos ng konti. So ayan, ito lang naman yung inipit ko dyan, clamp lang, 2 clamp, 3 pala dito pati, ayan, pang suporta. Syempre tubig ang laman yan, medyo mabigat. Ayan, bali dito na lang sa kabila, no, yung aayusin ko para sa feeds nila. So hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito, pero hindi ko alam kung anong klase, pero plano ko baka ganito yung ilagay ko. Ito mahal, papamahal yata ako, no, pero okay lang kasi nakakatuwa din gumawa, eh. Siguro mga 5, no, or 4 na magkakatabi, depende pa, no, pwedeng magbago pa yung isip ko, kaya hindi ko pa siya tinatapos, eh, kasi baka mas makaisip pa ako ng maganda, no. Comment kayo, request kayo kung, or recommend pala kayo, no, kung may mas best way pa na automatic feeder na mailagay dito sa kabila. Ayun, bali ito lang. Siguro pag load na lang ako ulit, no, kapag patapos na siya para makita nyo rin. Ayun lang, salamat.